Ibinenta ko ang bahay na buong akala ng anak ko ay sa kanya, ang bahay na nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso, ang bahay kung saan binuo niya ang kanyang mga pangarap kasama ang kanyang asawa, ang bahay na ako mismo ang nagbayad gamit ang perang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Isang pirma ko lang sa papel at lahat ng iyon ay nawala. Ganoon lang kabilis. Marahil ay iniisip ninyo anong klaseng ama ang gagawa ng ganoong bagay sa kanyang kaisa-isang anak. Anong klaseng halimaw ang sisira sa pundasyon na siya mismo ang nagtayo. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo dahil bago ninyo ako husgahan, kailangan ninyo munang malaman ang katotohanan. 6 na oras na lang sana bago ang lipad namin. 6 na oras. Nakatayo ako sa sala, sa tabi ng aking maleta na halos puno na. Ang huling piraso na lang ng damit na inihahanda ko ay ang paborito kong polo shirt. Habang hinihimas ko ang malambot nitong tela, ang isip ko'y lumilipad na papuntang Paris. Nangingiti ako habang iniisip ang sarili kong suot ito sa isang maliit na restaurant na nakita ng anak kong si Isabel, malapit daw sa Louvre. Ang lahat ay perpekto. Ang mga tiket ay nasa mesa katabi ng aking pasaporte. Ang puso ko'y puno ng kagalakan. Isang kagalakan na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang biyahe kasama ang aking anak. Yun lang ang gusto ko. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, pagkatapos ng lahat ng taon na inuna ko ang kanyang kapakanan kaysa sa sarili ko, ito na sana ang aming pagkakataon. Isang pagkakataon para makabawi sa mga oras na nawala, para gumawa ng mga bagong alaala, at sa gitna ng lahat ng iyon, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa kanya, mula kay Isabel. Ang mga daliri ko'y bahagyang nanginginig habang binubuksan ko ito. Inaasahan ko na isang paalala lang, o baka isang tanong kung handa na ba ako. Ngunit ang mga salitang bumungad sa akin ay tila mga punyal na sumaksak sa aking puso. Pinasa ko ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, baka sakaling nagkamali lang ako ng basa, baka sakaling namamalikmata lang ako. Hindi ka sasama sa amin, pa. Ang mga salitang iyon ay simple lang, pero ang bigat ay parang isang malaking bato na dumagan sa aking dibdib. Sa tingin ng asawa ko, mas mabuti kung pampamilya lang ang bakasyong ito. Pampamilya lang. Ano raw? Pampamilya lang. Ang parira lang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Para itong sirang plaka na hindi tumitigil. Pampamilya lang? Pero ama niya ako ang nag-isip ng biyaheng ito. Ako ang nag-ipon para dito. Ako ang nagplano ng bawat detalye mula sa flight hanggang sa mga lugar na pupuntahan namin dahil alam kong iyon ang magpapasaya sa kanya. At ngayon, hindi ako kasama sa definisyon ng pamilya. Ang sakit ay hindi maipaliwanag, para kang sinampal ng malakas sa harap ng maraming tao. Ang kahihiyan, ang pagkadurog ng puso, ang lahat ng pagmamahal na ibinigay mo ay biglang parang walang halaga. Lahat ng sakripisyo, pinaliwala. Ito ba ang sukli sa isang amang nagbigay ng lahat? Walang utang na loob. Iyan ang mga salitang pumasok sa isip ko. Isang ganap na kawalan ng utang na loob. Isang paglapastangan sa isang magulang na walang ibang ginawa kundi ang magmahal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kulay sa aking mundo ay biglang naglaho. Ang excitement na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang malamig at madilim na kawalan. Ang polo shirt na hawak ko ay nahulog mula sa aking mga kamay. Naupo ako sa gilid ng kama, nakatitig sa kawalan. Ang bukas na maleta sa harap ko ay hindi na isang pangako ng masasayang alaala, kundi isang paalala ng isang malupit na katotohanan, isang paalala na para sa kanila, ako ay isang abala, isang hadlang sa kanilang kaligayahan. At doon ko napagtanto, hindi ito isang simpleng pagbabago ng plano. Ito ay isang deklarasyon, isang malinaw na mensahe kung saan ako nakalugar sa kanilang buhay. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Ang sakit, ang bigat sa dibdib, ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang kalinawan, isang malamig na determinasyon. Ito ang kwento kung paano ko nalaman ang pagkakaiba ng pagiging minamahal sa pagiging pinakikinabangan lang. At ang pagbenta ng bahay, hindi iyon paghihiganti, iyon ay katarungan.
At yun ay simula pa lamang. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe po sa ating channel at i-comment sa ibaba kung taga saan po kayo at anong oras ninyo ito pinapakinggan. Malaking tulong po yan sa amin para makagawa pa ng mga kwentong tulad nito. Maraming salamat po. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga imahe ng kanilang masasayang litrato sa bakasyon ay paulit-ulit na naglalaro sa likod ng aking mga mata kahit na nakapikit ako. Dumating ang umaga na may kasamang kulay abong liwanag na tumatago sa kurtina ng aking kwarto. At alam ko, kailangan ko ng mga sagot. Hindi ko maaaring palampasin ito nang hindi nauunawaan kung bakit. Nanginginig ng bahagya ang tasa ng kape sa aking mga kamay habang nakaupo ako sa mesa sa kusina. Iniensayo ko sa aking isipan kung ano ang sasabihin ko kay Isabel dahil sa pagkakaiba ng oras, hapon na sa Paris. Perpektong oras para sa isang tawag. Huminga ko ng malalim at tinawagan ang kanyang numero. Narinig ko ang mahal na tunog ng isang international ringtone, 3 ring, 4 na ring, at pagkatapos ang kanyang boses, masaya at maligaya. "Hi, Apa," sabi niya. May naririnig akong ingay sa likuran, ang boses ni Marco, mga tunog ng kalye, ang abalang kapaligiran ng isang syudad sa Europa. Kailangan kong maintindihan ang isang bagay, sabi ko, walang anumang pag-aalinlangan. "Ano yun, son pa?" Tila abala siya, marahil ay tumitingin sa isang monumento o sa bintana ng isang tindahan. Nakita ko ang mga litrato sa Facebook, kasama niyo ang mga magulang ni Marco. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan at pagkatapos ang kanyang boses ay nagbago, naging depensibo. "Hap, kaya naming ipaliwanag. Sinabi mo pampamilya lang, ano ako? Kung ganoon, tanong ko, ang sakit sa aking boses ay hindi ko na maitago." Ang kanyang tono ay naging mas malamig ngayon. "Makinig ka pa," sabi ni Marco, minsan daw, nakaka-overwhelm ka, ayaw niyang masira ang bakasyon niya, ang salitang nakaka-overwhelm. Para akong sinuntok sa sikmura, ang salitang masira. "Ako ang nagplano ng biyaheng to," pilit kong sinabi. "Ako ang bumili ng mga tiket at ang mga magulang ni Marco, sarili nilang pera ang ginastos nila. Hindi nila kami inaasahang alagaan sila palagi. Palagi." Ang salitang iyon ay tila isang akusasyon na nakabitin sa pagitan namin. "Sinusuportahan ko kayong dalawa kapag iyon ang pinili ninyo." Pagputol niya sa akin, hindi kami humingi ng panunumbat. Narinig ko si Marco na tumatawa sa likuran tungkol sa ibang bagay. Ang kanyang boses walang kamuwang-muwang sa aming pag-uusap. Ang tunog na iyon ang nagpatigas sa aking panga. Sa totoo lang, pagpapatuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay lalong tumitigas sa bawat salita. "Tama si Marco, masyado kang kulang sa pansin." Ang telepono ay tila naging napakabigat sa aking kamay. "Naiintindihan ko," mahina kong sabi. "Mabuti, mag-uusap tayo pag uwi namin." "Naiintindihan ko," ulit ko. Ibinaba ko ang telepono nang hindi nagpapaalam. Maingat kong inilapag ito sa mesa. Ang salitang "kulang sa pansin" ay umaling-awngaw sa aking isipan na parang isang sumpa. Naglakad ako papunta sa aking opisina, dala ng isang instinct na hindi ko maipaliwanag. Ang mga pader ay puno ng mga litrato ng pamilya. Ako habang tinuturuan si Isabel na magbisikleta, ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo, ang araw ng kanyang kasal, kung saan inihatid ko siya sa altar, na may luha ng pagmamalaki sa aking mga mata. Dahan-dahang nagsara ang aking mga kamao habang tinititigan ko ang mga larawang ito, mga larawan ng isang relasyon na mali pala ang aking pagkaunawa. Pagkatapos ng tawag na iyon, nanatili ako sa aking opisina, napapaligiran ng mga ebidensya ng isang bagay na akala ko ay pagmamahal, ngunit pakikinabang lang pala. Bawat litrato sa pader ay nagsasalaysay ng isang kwento na ngayon ko lang naiintindihan ng tama. Ang litrato sa kasal kung saan inihatid ko si Isabel sa altar. Nagbayad ako ng 1,500,000 piso, on fine 500,000, para sa araw na iyon. Bawat detalye ay perpekto dahil gusto kong maging masaya siya. Ang litrato ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ako ang sumagot sa kanyang mga student loan nang hindi makahanap ng trabaho si Marco pagkatapos ng sarili niyang pagtatapos.
ang mga litrato nila habang naghahanap ng bahay na nakakalat sa aking mesa. Ako ang nag-cosign sa kanilang mortgage nang hindi sila aprubahan ng mga bangko. Ang bawat alaala ay nagdagdag ng bigat sa aking dibdib. Isang lumalaking presyon na nagpahirap sa aking paghinga. Pinuksan ko ang drawer ng aking mesa at inilabas ang mga bank statement at resibo na naitago ko dahil sa ugali. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera. Naalala ko ang mga plano, mga sakripisyo na mas malalim pa kaysa sa salapi. Ang fishing trip kasama ang mga dati kong kaibigan na kinansela ko dahil kailangan ni Isabel ng mag-aalaga sa bata. Ang babae mula sa aking book club na nagyaya sa akin para sa isang hapunan. Tumanggi ako dahil kailangan ni Isabel ng tulong sa paglipat. Ang sarili kong mga pangarap na maglakbay ay paulit-ulit na ipinagpaliban habang sinusuportahan ko ang sa kanila. Ang mga hapunan tuwing linggo kung saan halos hindi ako pinapansin ni Marco. Ang mga pagtitipon tuwing holiday kung saan pakiramdam ko ay isa akong tagalabas. Ang pattern ay napakalinaw na ngayon. Hindi ako makapaniwala na hindi ko ito napansin noon. Biglang nang may nakakagulat na kalinawan, naunawaan ko ang pagkakaiba ng pagiging minamahal sa pagiging kapaki-pakinabang. Hindi nila ako kailanman hiniling na maging bahagi ng kanilang buhay. Hiniling lang nila sa akin na pondohan ito. Tumayo ako ng napakabilis. Sa salamin sa itaas ng aking mesa, nakita ko ang isang taong pinagsamantalahan sa loob ng maraming taon. Isang taong napagkamalan ang pagiging bukas palad bilang pagmamahal at nakatanggap ng manipulasyon bilang kapalit. Pinuksan ko ang aking laptop at tinitigan ang aking bank account. Ang aking daliri ay nanginginig sa ibabaw ng trackpad. Isang click na lang ang layo mula sa pagbabago ng lahat. Ngunit isinara ko ang laptop nang hindi nag-click. May mga desisyon na nangangailangan ng higit pa sa isang biglaang kilos. May mga desisyon na nangangailangan ng pagpaplano. Habang nakaupo ako sa mabigat na katahimikan ng aking opisina, ang saradong laptop sa harap ko ay parang isang pintuan na hindi ko pa handang buksan. Ang bigat ng maraming taon ng manipulasyon ay dumagan sa aking mga balikat. Biglang, ang katahimikan ay binasag ng pamilyar na tunog mula sa aking cellphone. Isang notifikasyon mula sa aking banking app. Halos hindi ko na sana ito papansinin, iniisip na isa lang itong ordinaryong abiso. Ngunit may kung anong nag-udyok sa akin na kunin ito. Ang screen ay nagpakita ng isang alerto. Transaction ipinroseso. Binuksan ko ang banking app. Ang inaasahan kong makita ay ang aking buwanang bayarin sa kuryente o kaya'y sa grocery. Nag-scroll ako sa mga kamakailang transaksyon nang may papalaking hindi paniniwala. Mga bayarin sa hotel, mga pinamili sa mga butik, mga bayad sa mga tourist attraction, lahat sa aking card. Habang ang mga magulang ni Marco ay di umano'y nagbabayad para sa kanilang sarili. Tumayo ako paikot-ikot sa aking opisina, hawak ng mahigpit ang telepono. Bawat litrato ng pamilya sa pader ay mukhang iba na ngayon. Tila mga ebidensya sa isang kaso na sa wakas ay nagsisimula ko ng maunawaan. Ang mga katagang, ito na ang pagkakataon ko ay nabuo sa aking isipan, malinaw at tiyak. Pinuksan ko ang card management section ng app. Ang pangalan ni Isabel ay nakaupo doon, kumakatawan sa maraming taon ng financial access na ipinagkaloob ko dahil sa pagmamahal. Biglang isa pang notifikasyon ang tumunog sa aking screen. 5,000 piso, 5,000. Boutique Chic, Paris. Namimili siya habang ako ay nakaupo mag-isa sa aking bahay. Pinoproseso ang kanilang pagtataksil. Iyon na ang nagpasya para sa akin. Ang aking daliri ay saglit na lumutang sa ibabaw ng alisin ang user na button. Ang maraming taon ng pagiging isang mapagbigay na ama ay nakikipaglaban sa lumalaking katiyakan na ang suporta at pagsasamantala ay magkaibang bagay. Lumitaw ang confirmation screen. Sigurado ka ba? Ang aksyon na ito ay hindi na mababawi. Pinili ko ang alisin agad. Kinumpirma ng screen na alis na ang access. Naramdaman ko ang unang lasa ng tunay na kontrol sa loob ng maraming taon. Isang pakiramdam na parehong bago at kasiya siya. Maingat kong inilapag ang telepono sa aking mesa.
Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang sumunod na umaga ay nagdala ng isang agresibong tawag mula sa isang international number. Sinagot ko ito. Anong ginawa mo sa card? Agad na tanong ni Isabel, walang anumang pagbati. Sinubukan kong magbayad para sa tanghalian at na-decline sa harap ng mga magulang ni Marco. Nakakahiya. Siguradong nakakahiya nga yan, kalmado kong sagot habang humihigop ng kape. Ayusin mo to ngayon din o may kalalagyan ka, sigaw niya. Pag-uwi namin, maghahanap kami ng home for the aged para sa'yo. Ibenta namin ang bahay mo para may pambayad. Narinig ko pa ang boses ni Marco sa likod. Sabihin mo sa kanya para sa ikabubuti niya yan. Ang kalupitan sa kanyang tono ay nakakagulat. Gusto nila akong i-institutionalize at ibenta ang aking tahanan dahil lang itinigil ko ang pagpondo sa kanilang bakasyon. Narinig ko ang bawat salita, sabi ko. Mabuti. Aayusin mo na ba? Hindi. Anong ibig mong sabihin na hindi? Ang ibig kong sabihin, hindi. Magsaya kayo sa natitira ninyong bakasyon ng pamilya. Ibinaba ko ang telepono. Ang aking mga kamay ay matatag. Tumayo ako ng may bagong layunin at naglakad patungo sa aking opisina. May trabahong kailangang gawin. Kinuha ko ang titulo ng bahay mula sa filing cabinet, ngunit hindi ang sa akin. Ito ang dokumento ng property para sa bahay ni Isabel at Marco sa Acacia Street. Ang pangalan ko lang ang nasa titulo, tulad noong binili ko ito para sa kanila. Para lang sa mortgage approval na pa, sabi niya noon, ililipat din namin sa pangalan namin. Isang pangako na hindi natupad. Nahanap ko ang business card ni Attorney Reyes. Kinuha ko ang aking mga susi at nagtungo sa pinto. Ang biyahe papunta sa kanyang opisina ay nagbigay sa akin ng pagkakataong pag-isipan ang lahat. Makalipas ang 20 minuto, pumarada ako sa harap ng kanyang opisina. Mr. Santos, mabutit na padalaw kayo, bati niya. Attorney, sabi ko, kailangan kong ibenta ang property sa Acacia Street, kaagad. Natigilan siya, ang kanyang mga mata ay may nabasa sa aking ekspresyon. Ang bahay na binili niyo para kay Isabel, ayos lang ba ang lahat? Ayos lang ang lahat. Kailangan ko lang itong maibenta. Kamusta ang merkado ngayon? Mabilis na tiningnan ni Attorney Reyes ang kanyang computer. Mainit ang merkado ngayon. Ang mga property na tulad niyan sa lugar na iyon, aabot ng 9 hanggang 10 milyong piso. Ang numero ay nagbigay sa akin ng kasiyahan. Pinili ko ito ng 7.5 milyon 2 taon na ang nakalipas. Gaano kabilis ang gusto nyo? Tanong niya. Sa lalong madaling panahon, ipresyo mo para mabilis maibenta. Inilabas niya ang mga papeles. Kailangan natin ng mga litrato, baka konting staging. Ang bahay ay may nakatira, sabi ko. Oh, si Isabel ba ang mag-aasikaso ng mga viewing? Nasa Europa si Isabel. Nasa akin ang mga susi. Nag-usap kami tungkol sa presyo, komisyon at timeline. Pinirmahan ko ang listing agreement. Ang aking pirma ay matatag at desidido. Sisimulan ko na ang marketing agad. Sabi ni Attorney Reyes, sa ganitong merkado, baka magkaroon na tayo ng mga alok sa loob lang ng ilang araw. Pagbalik ko sa aking sasakyan, gumaan ang aking pakiramdam. Pag-uwi, binuksan ko ang aking laptop. May email na mula sa Real Estate Listing Service. Matagumpay na nailista ang property. Ngunit mayroon pa akong dapat gawin. Naghanap ako ng moving services at natagpuan ko ang serbisyong lipat bahay ni Mang Boyet. Mang Boyet po, sabi ng boses sa kabilang linya, kailangan ko ng tulong para ilipat ang ilang gamit bukas. Medyo madalian. Anong oras po bukas? Bukas ng umaga kung maaari, mga gamit ng isang buong bahay. Ibinigay ko ang address ni Isabel. Ipinaliwanag ko na kailangan ilagay lahat sa isang bodega. May bodega na po ba kayo? Tanong niya. Doon ko napagtanto na kailangan ko pa iyong ayusin. Mabilis kong inayos ang pag-upad ng isang 10x20 unit. Pumalik ako sa telepono kay Mang Boyet. Tinapos namin ang mga detalye. Ang truck ko at 2 tao. Pwede kaming magsimula ng 8:00 ng umaga. Ang mga residente ay nasa ibang bansa. Mas gusto ko sanang matapos ang lahat bago sila bumalik. Naiintindihan ko. Sitwasyong pampamilya, sabi niya. Tila sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon.
Parang ganun na nga. Pagkatapos ng mga tawag, naghapunan ako ng may ganang hindi ko naramdaman sa loob ng ilang araw. Itinakda ko ang aking alarm ng hang of Freyo ng umaga. Sa salamin sa banyo, habang nagsisipilyo, nakita ko ang isang taong halos hindi ko na makilala. Isang taong handa ng kumilos, isang taong tumigil na sa paghihintay ng pahintulot para kontrolin ang sarili niyang buhay. Dumating ako sa property sa Acacia Street ng 7:45 ng umaga, 15 minuto bago ang usapan. Ang pamilyar na bahay ay mukhang iba na sa akin ngayon. Hindi na tahanan ng aking anak kundi isang asset na kailangang linisin. Nakaparada na sa labas ang truck ni Mang Boyet. Lumabas siya mula sa sasakyan, isang matipunong lalaki na may praktikal na kilos. Ang kanyang 2 tauhan ay nagbababa na ng mga kagamitan. Mr. Santos, sabi ni Mang Boyet, inilahad ang kanyang magaspang na kamay. Handa na po kami. Pinuksan ko ang pinto gamit ang aking spare key. Ang bahay ay tahimik at walang laman, sa paraang tila angkop. Naglakad kami sa bawat kwarto. Abutin po tayo ng mga 3, marahil 4 na oras, sabi niya, habang nagsusulat sa kanyang clipboard. Itinuro ko kung ano ang pag-aari ni na Isabel at Marco na kung tutuusin ay lahat. Ang mamahaling sectional sofa na binili ko noong Pasko, ang kumpletong home office setup ni Marco, ang malawak na wardrobe ni Isabel. Sinimulan ng crew ang pag-iimpake. Iginigiit kong tumulong sa kabila ng pagtutol ni Mang Boyet. Hindi pa naman ako ganoon katanda, sabi ko. Sa lalong madaling panahon, buhat-buhat ko na ang mga kahon na may markang mga libro ni Isabel at kagamitang pang-sports ni Marco. Isang kakaibang kasiyahan ang naramdaman ko habang pinapanood na maayos na iniimpake ang kanilang mga ari-arian. Sa closet ng kanilang kwarto, nakita ko ang mga photo album mula sa kanilang kasal. Habang binubuklat ko ito, napansin kong kapansin-pansin ang aking pagkawala sa karamihan ng mga litrato. Ang pamilya ni Marco ang laging bida, habang ako ay nasa 3 litrato lang, laging nasa gilid. Isinara ko ang album at ibinigay ito sa crew. Kwarto-kwarto, nilinis namin ang mga mamahaling bagay na nakalimutan ko nang ako ang bumili. Mga designer na handbag, mga electronics, ang leather na dining set. Sumasakit na ang aking likod, ngunit nagpatuloy ako, dala ng isang layunin na matagal ko nang hindi naramdaman. Sa isang kwarto na sana'y magiging nursery, nakita ko ang mga gamit ng sanggol na maaga nilang binuo. Sandali, pumasok ang pag-alinlangan, masyado ba akong malupit? Pagkatapos ay natagpuan ko ang mga credit card statement ni Marco na nagpapakita ng mga luxury purchase habang sinasabi nilang naghihirap sila sa akin. At ang pag-aalilangan ay biglang naglaho. Pagsapit ng 11:30 ng umaga, natapos kami. Ang mga kwarto ay umalingaw-ngaw na ngayon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga sahig na walang laman. Ikinandado ko ang bahay, sinundan ng moving truck papunta sa bodega, kung saan pinanood kong mawala ang kanilang mga ari-arian sa loob ng Unit 47B. Binayaran ko si Mang Boyet, nagdagdag ng malaking tip. Sana maging maayos ang lahat para sa inyo, Mr. Santos, sabi niya, nang may tunay na malasakit. Habang nagmamaneho pa uwi, tumunog ang aking telepono, isang notifikasyon mula sa Facebook. Sa loob ng aking bahay, tiningnan ko ito. Nag-post si Isabel ng mga galit na status. May mga taong walang respeto sa privacy ng pamilya. Agad kong tinawagan si Attorney Reyes. Mr. Santos, magandang balita, masayang sabi niya. May seryosong buyer tayo, cash offer. Isang batang mag-asawa na kalilipat lang dito. Kailan nila gustong mag-close? Agad-agad. Pwede silang lumipat ngayong weekend kung maaari. Ngayon ay Huwebes. Kaya mo bang asikasuhin ang mabilisang closing? Gawin mo, sabi ko. Biyernes ng umaga. Nasa opisina na ako ng title company, pumipirma ng mga papeles. Nakilala ko ang mga bibili, sina Miguel at Clara, mga nasa early 30s. Gustong-gusto po namin ang landscaping, sabi ni Clara. Hindi ko na binanggit na hindi ako ang nag-ayos noon. Perpekto po, sabi ni Miguel, habang tinatanggap ang mga susi. Makakalipat na kami bukas ng umaga. Lumitaw ang kumpirmasyon ng bank transfer sa aking telepono. Ang aking kilos ng pagmamahal bilang ama ay naging isang matagumpay na business win.
Sabado ng umaga, nagpasya akong dumaan sa property sa huling pagkakataon. Nakita ko ang isang U-Haul truck sa driveway. Sina Miguel at Clara ay nag-uutos sa mga mover. Isang kuna ang dinadala sa loob. Isang batang pamilya na nagsisimula ng panibagong buhay sa isang bahay na nakakita na ng sobrang pagkadismaya. Tumunog ang aking telepono, isang international number. Sinagot ko ito kasabay ng paghinto ng isang taxi sa tapat ng bahay. Perpektong tiyempo. Unang bumaba si Isabel. Pagod mula sa biyahe, ngunit agad na alerto nang makita ang eksena. Nagbayad si Todd sa driver, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa alarma. "Excuse me," tawag ni Todd kay Clara. "Anong ginagawa niyo sa bahay namin?" "Bahay niyo?" "Sa tingin ko may pagkakamali," sabi ni Miguel, hawak ang mga papeles. Bumaba ako ng aking sasakyan at mahinahong lumakad papalapit, may hawak na sobre. Nakita ako ni Isabel, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pagkaunawa at sa purong galit sa loob lang ng 3 segundo. "Pa, anong nangyayari dito?" Matalas na tanong ni Isabel. "Hindi na kailangan ng pulis," sabi ko. "Paumanhin sa pagkalito," sabi ko kina Miguel at Clara. "Maaari na kayong magpatuloy." Pagkatapos ay bumaling ako kina Isabel at Todd. "Ibinenta ang bahay dahil sa akin ito." "Anong ibig mong sabihin na sayo?" sabi ni Todd. "Tingnan mo ang orihinal na titulo. Hindi kailanman nailipat sa pangalan ninyo. Hindi mo pwedeng ibenta ang bahay namin," sigaw ni Isabel. "Pwede kong ibenta ang ari-arian KO," pantay kong sagot. "At iyon mismo ang ginawa ko." "Pag nanakaw to, idedemanda ka namin," sigaw ni Todd. "Gamit ang anong pera?" "Sa pagkakaalam ko, na-decline ang mga credit card nyo sa Paris." Hinabot ko ang sobre, kinuha ito ni Todd at binasa ng malakas. "Secure Storage, Unit 47B, Brady Street." "Bodega?" Basag ang boses ni Isabel. "Inilagay mo ang buhay namin sa isang bodega?" "Iningatan ko ang lahat, bayad na ang unang buwan." "Baliw ka! Hindi mo pwedeng gawin ito sa pamilya!" Hindi tinatanggihan ng pamilya ang kanilang mga ama sa mga bakasyon ng pamilya. Magkaiba yon. "Talaga ba?" Sina Isabel at Todd ay nakatayo sa bangketa, hawak pa rin ang kanilang mga maleta, tila mga turistang naligaw sa buhay ng ibang tao. Naglakad ako pabalik sa aking sasakyan. "Hindi pa to tapos," sigaw ni Todd sa likuran ko. Sumakay ako sa aking sasakyan at pinaandar ito. "Oo, tapos na." 3 buwan ang lumipas, isang araw may kumatok sa aking pinto. Isang process server ang nagkabot sa akin ng mga legal na dokumento. Ang demanda ni na Isabel at Todd, tinanggap ko ito nang walang anumang pagkagulat. Pagsapit ng hapon, binabasa ko na ang desisyon ng korte sa aking kusina. Demanda, ibinasura, ang may-ari ng property ay may legal na karapatang ibenta ang sarili niyang ari-arian. Ang hukom ay masusi at walang simpatya sa kanilang mga habol. Sina Todd at Isabel ang mananagot sa bayarin ng kanilang sariling abogado. Tumawag ang aking abogado sa loob ng 1 oras. "Malinis na panalo, Mr. Santos. Wala silang basehan para umapela." Ang lokal na pahayagan ay naglathala ng isang maliit na artikulo, alitan sa ari-arian ng pamilya na lutas na. Inilagay ko ang lahat sa aking bagong folder na may label na legal na tagumpay at nagpatuloy sa aking araw. Ang tsismisan sa aming lugar ay umugong sa loob ng ilang buwan. Sa coffee shop, naririnig ko ang mga usapan. "Noon pa man mukhang mayabang na yang manugang na diyan," sabi ng isa. Sabi naman ng iba, "Si Mr. Santos, nagtrabaho ng husto sa buong buhay niya. Nararapat sa kanya ang mas mabuti." May iilang hindi sumang-ayon na bumubulong, dapat magkaisa ang pamilya. Ngunit natutunan ko nang huwag pansinin ang opinyon ng iba. Isang hapon, binisita ko ang pet store na napansin ko ilang buwan na ang nakalipas. Si Max, isang 3 taong gulang na golden retriever, ay naghahanap ng bagong tahanan dahil ang kanyang pamilya ay lilipat na sa ibang bansa. Nakasama na siya sa isang pamilya, mabait sa tao, mahilig sa mga car ride, paliwanag ng may-ari. Lumuhod ako at agad na lumapit si Max. Ang kanyang buntot ay kumakawag-kawag na tila hinihintay niya ako. Agad kaming nagkasundo. Tila naiintindihan ni Max ang aking kalungkutan at nakita ko sa kanya ang pangangailangan para sa isang kasama na hindi siya iiwan.
Isang oras ang lumipas, si Max ay nakasakay na sa shotgun seat ng aking kotse. Ang kanyang ulo ay nakadungaw sa bintana. Pareho kaming patungo sa isang bagong simula. Nang gabing iyon, natulog siya sa tabi ng aking kama. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pareho naming hindi naramdaman ang pag-iisa. Habang si Max ay nasa aking paanan, nagsaliksik ako tungkol sa mga travel trailer online. Nagbasa ako ng mga artikulo tungkol sa kalayaan at pakikipagsapalaran. Sa mga RV dealership, sabik na tumulong ang mga salesperson. Nag-test drive ako ng isang 25-foot na Airstream, perpektong sukat para sa isang tao at isang aso. Ginamit ko ang trade-in value ng aking pangalawang kotse at ang aking mga ipon para bilhin ito. Minahalagad ni Max ang buhay sa RV. Nagplano kami ng aming ruta. Mga national park, maliliit na bayan, mga lugar na lagi kong gustong makita, ngunit ipinagpaliban dahil sa mga obligasyon sa pamilya. Noong umaga na umalis kami sa aming bayan, inihanda ko ang aking bahay para sa matagal na pagkawala. Inayos ko ang aking mga sulat at nakiusap sa mga kapitbahay na bantayan ang property. Habang naglo-load ng trailer, inimpake ko ang gamit pang-camping, mga gamit ni Max at isang photo album. Mga litrato ni Isabel noong bata pa siya bago kami binago ng pagkadismaya. Ramdam ni Max ang paparating na adventure. Ang kanyang excitement ay nakakahawa habang pinaandar ko ang makina. Dumaan kami sa aming bayan sa huling pagkakataon, lampas sa mga pamilyar na lugar na tila mas maliit na ngayon. Pagdaan sa Acacia Street, nakita ko ang mga anak ni Miguel at Clara na naglalaro sa bakuran. Ang bahay ay sa wakas na puno ng saya na nararapat dito. Ang karatula sa highway ay nagsasabing, Colorado, 500 milya. Nakadungaw ang ulo ni Max sa bintana, ang aking kamay ay matatag sa manibela. Kaming dalawa sa wakas ay malaya na. Nang gabing iyon, huminto kami sa isang scenic overlook sa Colorado. Naglabas ako ng isang camping chair habang papalubog ang araw sa likod ng mga bundok. Pinipinta ang langit ng mga kulay kahel at lila na hindi ko kailanman binigyan ng pansin noon. Umupo si Max sa tabi ko, kontento at tapat. Walang ibang agenda kundi ang pagsasama. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako ay eksakto kung saan ako nararapat. Ang pagbabanta ng aking anak na sinabi ng may kasamang lamig at pagwawalang bahala ay hindi nagdulot sa akin ng takot. Sa halip, nagsilbi itong gasolina. Isang gasolina na nagpaalab sa isang determinasyon na matagal nang natutulog sa loob ko. Ang banta na ikukulong nila ako sa isang institusyon na kukunin nila ang tahanan kung saan ko itinayo ang aking buhay. Ay ang huling patak, ang huling pagtulak na kailangan ko. Ibinaba ko ang telepono at ang aking mga kamay na kanina'y nanginginig sa sakit ay naging matatag na ngayon. Isang bagong layunin ang umukit sa aking puso. Hindi na ito tungkol sa nasaktang damdamin. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Tungkol sa pagbawi sa kung ano ang nararapat na sa akin. Dumiretso ako sa aking opisina. Ang bawat hakbang ko ay may bigat, may katiyakan. Hindi na ako ang amang naghihintay ng pagmamahal. Ako na ngayon ang lalaking nagpoprotekta sa kanyang pinaghirapan. Mula sa aking filing cabinet, maingat kong kinuha ang isang folder. Ang mga letra sa labas ay malinaw, Acacia Street Property. Sa loob nito ay ang mga dokumento na magiging sandata ko. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang orihinal na titulo ng bahay. Ang pangalan ko, Gary Owens, ay nakasulat doon. Malinaw, walang bahid ng anumang pangalan ni na Isabel o Marco. Naalala ko ang araw na binili ko ang bahay na iyon para sa kanila. 2 taon na ang nakalipas. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga pangako. Para lang po ito sa mortgage approval pa, sabi ni Isabel noon, ang kanyang boses ay puno ng tamis. Kapag naayos na po ang lahat, ililipat din po namin sa pangalan namin. Isang pangako na laging nauuwi sa susunod na buwan o sa susunod na taon. Laging may dahilan, laging abala. Ngayon, nagpapasalamat ako sa kanilang kapabayaan. Ang kanilang katamaran ay naging aking kaligtasan.
Sa isang drawer ng aking mesa, nahanap ko ang isang luma ngunit mahalagang business card. Ang pangalan dito ay Marcus Chen, ang real estate agent na tumulong sa akin na bilhin ang parehong property. Isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong naintindihan ang kahalagahan ng pagiging diskreto. Kinuha ko ang aking mga susi at lumabas ng bahay. Ang hangin sa labas ay sariwa, ngunit hindi ko ito naramdaman. Ang tanging nasa isip ko ay ang plano na unti-unting nabubuo. Ang biyahe papunta sa opisina ni Marcus ay nagbigay sa akin ng pagkakataong pagmasdan ang aming lugar. Kumaway sa akin si Ginang Patterson mula sa kanyang hardin, isang palakaibigang kilos na nagpapaalala sa akin kung gaano kaordinaryo ang araw na ito para sa iba. Para sa akin ito ang araw ng pagbabago. Pagkalipas ng 20 minuto, pumarada ako sa harap ng Chen Real Estate. Ang opisina ay nasa isang inayos na lumang bahay na may halatang pag-iingat na ginawa ni Marcus. Tumingala si Marcus mula sa kanyang computer pagpasok ko, isang halo ng sorpresa at kasiyahan ang makikita sa kanyang mukha. "Gary, mabutit na padalaw ka," bati niya. "Kamusta na ang pagre-retiro?" Hindi ako nagpaligoy-ligoy. "Marcus," sabi ko, ang aking boses ay matatag, "kailangan kong ibenta ang property sa Acacia Street. Kaagad." Natikilan si Marcus. Ang kanyang mga mata na sanay nang bumasa ng tao ay may nakita sa aking ekspresyon. "Ang bahay na binili mo para kay Isabel?" Tanong niya nang may pag-aalala. "Ayos lang ba ang lahat?" "Ayos lang ang lahat," pagsisinungaling ko. "Kailangan ko lang itong maibenta. Kamusta ang merkado ngayon?" Bumaling si Marcus sa kanyang computer. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumilos. "Mainit ang merkado ngayon, Gary," sabi niya. "Ang mga property na tulad niyan sa lugar na yon aabot ng 9 hanggang 10 milyong piso. Ang numerong iyon ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang pakiramdam ng kasiyahan. Ang aking puhunan na ginawa dahil sa pagmamahal ay magbubunga pala ng kita. Binili ko ito ng 7.5 milyon 2 taon na ang nakalipas. "Gaano kabilis ang gusto mo?" tanong niya. "Sa lalong madaling panahon, Marcus. Ipresyo mo para mabilis maibenta." Inilabas niya ang mga papeles, ang mga listahan, ang mga schedule. "Kailangan natin ng mga litrato," sabi niya. "Baka kailangan din ng konting staging. Pwede kong papuntahin ang team ko doon bukas?" "Ang bahay ay may nakatira," sabi ko. "Oh," sabi ni Marcus. "Si Isabel ba ang mag-aasikaso ng mga viewing?" "Nasa Europa si Isabel," sagot ko. "Nasa akin ang mga susi." Medyo naguluhan si Marcus, ngunit bilang isang profesional, tinanggap niya ito ng walang karagdagang tanong. Nag-usap kami tungkol sa presyo, komisyon, at sa timeline. Pinirmahan ko ang listing agreement, ang aking pirma ay mas matatag kaysa dati. "Sisimulan ko na ang marketing agad," sabi ni Marcus. "Sa ganitong merkado, baka magkaroon na tayo ng mga alok sa loob lang ng ilang araw." Nagkamay kami. Pinahahalagahan ko ang kanyang profesionalismo, ang paraan ng hindi niya pagtatanong ng mga hindi kinakailangang detalye. Habang naglalakad pabalik sa aking sasakyan, gumaan ang aking pakiramdam. Gumaan sa paraang hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Pag-uwi, binuksan ko ang aking laptop. Ang unang email na bumungad sa akin ay mula sa Real Estate Listing Service. Ang mga salitang matagumpay na nailista ang property ay lumitaw sa screen. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ngunit hindi pa tapos ang trabaho. Binuksan ko ang isa pang browser tab at naghanap ng moving services. Maraming malalaking kumpanya ang lumabas, ngunit nag-scroll ako pababa, naghahanap ng isang bagay na mas personal at mapagkakatiwalaan. Nakita ko ang serbisyong lipat bahay ni Mang Boyet. Isang maliit na negosyo na may magagandang review, pag-aari ng isang pamilya sa loob ng 15 taon. Ang klase ng negosyo kung saan ang may-ari mismo ang kausap mo. Tinawagan ko ang numero. "Mang Boyet po," sabi ng isang malalim at prangkang boses. Walang script, walang formalidad. "Magandang araw po," sabi ko. "Kailangan ko ng tulong para ilipat ang ilang gamit bukas." "Medyo madalian po ang sitwasyon." "Anong oras po bukas ang kailangan ninyo?" "Bukas po ng umaga kung maaari, mga gamit ng isang buong bahay."
Saan po ang lokasyon? Tanong ni Mang Boyet. Ibinigay ko ang address ni na Isabel at Marco at ipinaliwanag na kailangan ilagay lahat sa isang bodega. May bodega na po ba kayo? Tanong niya. Doon ko napagtanto na kailangan ko pa iyong ayusin. Mabilis kong inayos ang pag-upa ng isang 10x20 unit sa secure storage, isang lugar na inirekomenda mismo ni Mang Boyet. Sa loob ng ilang minuto, naka three-way call na kami kasama si Janet mula sa secure storage, tinatalakay ang mga detalye. Para sa isang buong bahay, kailangan na yun ng at least 10x20 unit, payo ni Mang Boyet. Bayad po ang unang buwan, dagdag ni Janet. Kukunin ko, sabi ko. Bumalik ako sa telepono kay Mang Boyet. Tinapos namin ang mga detalye. Ang truck ko at 2 tao. Pwede kaming magsimula ng alas 8 ng umaga, sabi niya. Ibinigay kong muli ang address at idinagdag, ang mga residente po ay nasa ibang bansa. Mas gusto ko sanang matapos ang lahat bago sila bumalik. Naiintindihan ko po. Sitwasyong pampamilya, sabi ni Mang Boyet. Ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Parang ganoon na nga po, sagot ko. Naranasan ko na rin yan. Magiging mahusay po at magalang ang aming serbisyo. Pagkatapos ng mga tawag, naghapunan ako ng may ganang hindi ko naramdaman sa loob ng ilang araw. Itinakda ko ang aking alarm ng 6:30 ng umaga, mas maaga kaysa sa karaniwan kong schedule. Inihanda ko ang aking mga damit pantrabaho, ang aking lumang maong at bota mula sa mga araw ko bilang isang kontratista, bago ako naging isang taong nagpopondo sa mga pangarap ng iba sa halip na sa sarili ko. Sa salamin sa banyo, habang nagsisipilyo, nakita ko ang isang taong halos hindi ko na makilala. Isang taong handa ng kumilos. Isang taong tumigil na sa paghihintay ng pahintulot para kontrolin ang sarili niyang buhay. Ang tahimik na revolusyon ay nagsimula na. Dumating ako sa property sa Acacia Street ng 7:45 ng umaga. Ang pamilyar na bahay ay mukhang iba na sa akin ngayon. Hindi na ito ang tahanan ng aking anak. Isa na lamang itong ari-arian na kailangang linisin. Nakaparada na sa labas ang truck ni Mang Boyet. Ang makina nito ay umaandar na. Lumabas siya mula sa sasakyan, isang matipunong lalaki na may praktikal na kilos. Ang kanyang 2 tauhan, mga mas batang lalaki na nakasuot ng uniforme, ay nagbababa na ng mga kagamitan. Mr. Santos, sabi ni Mang Boyet, inilahad ang kanyang magaspang na kamay. Handa na po kami. Binuksan ko ang pinto gamit ang aking spare key. Ang bahay ay tahimik, isang katahimikan na tila angkop sa sitwasyon. Naglakad kami sa bawat kwarto. Sinusuri ni Mang Boyet ang mga muebles at personal na gamit. Aabutin po tayo ng mga 3, marahil 4 na oras, sabi niya, habang nagsusulat sa kanyang clipboard. Itinuro ko kung ano ang pag-aari ni na Isabel at Marco na kung tutuusin ay lahat. Ang mamahaling sectional sofa na binili ko noong Pasko. Ang kompletong home office setup ni Marco kasama ang kanyang mga gamit sa paglalaro. Ang malawak na wardrobe ni Isabel na pumupuno sa 2 walk-in closet. Sinimulan ng crew ang pag-iimpake simula sa mga kahon mula sa mga kwarto. Pinalot nila at nilagyan ng label ang bawat isa ng may sistema. Iginigiit kong tumulong sa kabila ng pagtutol ni Mang Boyet. Hindi pa naman ako ganoon katanda, sabi ko, na umani ng isang ngiti mula sa isa sa mga mas batang trabahador. Sa lalong madaling panahon, buhat-buhat ko na ang mga kahon na may markang mga libro ni Isabel at kagamitang pang-sports ni Marco. Isang kakaibang kasiyahan ang naramdaman ko habang pinapanood na maayos na iniimpake ang kanilang mga ari-arian. Sa closet ng kanilang kwarto, nakita ko ang mga photo album mula sa kanilang kasal. Habang binubuklat ko ito, napansin kong kapansin-pansin ang aking pagkawala sa karamihan ng mga litrato. Ang pamilya ni Marco ang laging bida sa bawat kuha, habang ako ay nasa 3 litrato lang, laging nasa gilid, tila isang bisita lamang. Isinara ko ang album at ibinigay ito sa crew ni Mang Boyet. Bawat kwarto nilinis namin. Ang mga designer na handbag, mga mamahaling electronics, ang leather na dining set na binili ko para sa kanilang unang anibersaryo. Sumasakit na ang aking likod, ngunit nagpatuloy ako
dala ng isang layunin na matagal ko nang hindi naramdaman. Sa isang kwarto na sanay magiging nursery, nakita ko ang mga gamit ng sanggol na maaga nilang binuo para sa mga apo na hindi na dumating. Sandali, pumasok ang pag-aalinlangan sa aking isipan. Masyado ba akong malupit? Ang tanong na iyon ay saglit na naglaro sa aking isip. Pagkatapos ay natagpuan ko ang mga credit card statement ni Marco, nakatago sa ilalim ng kama. Mga statement na nagpapakita ng mga luxury purchase, mga mamahaling hapunan, habang sinasabi nilang naghihirap sila sa akin, humihingi ng tulong para sa mga pangunahing bayarin at ang pag-aalinlangan ay biglang naglaho na parang pula. Ayos lang po kayo, Mr. Santos, tanong ni Mang Boyet. Napansin ang aking pagtigil. Mga alaala lang, sagot ko. Tuloy lang tayo. Pagsapit ng 11:30 ng umaga, natapos kami. Naglakad kami sa huling pagkakataon sa loob ng bahay na walang laman. Ang mga kwarto ay umalingaw-ngaw na ngayon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga sahig na walang alikabok, sa mga pader na walang nakasabit. Ikinandado ko ang pinto, ibinulsa ang mga susi at sinundan ng moving truck papunta sa secure storage. Doon, pinanood kong mawala ang kanilang mga ari-arian sa loob ng Unit 47B. Isang buhay na binuo mula sa aking kabutihang loob, ngayon ay nakatago na sa isang metal na kahon. Pinayaran ko si Mang Boyet, nagdagdag ng malaking tip. Sana maging maayos ang lahat para sa inyo, Mr. Santos, sabi niya nang may tunay na malasakit. Habang nagmamaneho pa uwi mag-isa, nakita kong umilaw ang aking telepono. Isang notifikasyon mula sa Facebook. Pinark ko ang kotse sa aking garahe. Ang aparato ay nag-vibrate pa rin sa cup holder, tila isang paalala na ang aking tahimik na umaga ay malapit nang maging mas komplikado. Sa loob ng aking bahay, tiningnan ko ang aking telepono. Maraming notifikasyon mula sa Facebook. Nag-post si Isabel ng mga galit na status. May mga taong walang respeto sa privacy ng pamilya, sabi sa isang post. Ang mga komento ay nagpapakita ng mga kaibigan na nagtatanong kung anong nangyari at si Isabel ginagampanan ang papel ng biktima ng perpekto. Isinara ko ang Facebook nang hindi sumasagot at tinawagan si Marcus Chen. Gary, magandang balita, masayang sabi ni Marcus sa kabilang linya. May seryosong buyer tayo. Cash offer na agad, isang batang mag-asawa na kalilipat lang dito para sa trabaho. Ang numerong iyon ay nagbigay sa akin ng matinding kasiyahan. Kailan nila gustong mag-close? Tanong ko. Iyon nga, gusto nilang mag-close agad. Pwede silang lumipat ngayong weekend kung maaari. Ngayon ay Huwebes. Nasa isang corporate apartment lang sila. Talagang motivated silang bumili. Kaya mo bang asikasuhin ang mabilisang closing? Pwede kong ihanda ang mga papeles bukas? Gawin mo, Marcus, sabi ko. Gawin mo. Biyernes ng umaga, nasa opisina na ako ng title company. Pumipirma ng mga papeles ng may sistema. Nakilala ko ang mga bibili, sina Miguel at Clara, mga nasa early 30s. Ang klase ng mag-asawa na puno ng pag-asa na nagpapaalala sa akin kina Isabel at Todd bago sila nilamon ng kasakiman. Gustong-gusto po namin ang landscaping, sabi ni Clara sa aming huling walkthrough sa bahay na walang laman. Hindi ko na binanggit na hindi ako ang nag-ayos noon. Perpekto po, sabi ni Miguel habang tinatanggap ang mga susi. Makakalipat na kami bukas ng umaga. Ang kumpirmasyon ng bank transfer ay lumitaw sa aking telepono. ₱9.5 milyon binawasan ng mga bayarin sa ahente. Isang malinis na kita na ₱2 milyong. Ang aking kilos ng pagmamahal bilang ama ay naging isang matagumpay na business win. Ang nakaraan ay opisyal ng nalinis. Sabado ng umaga, nagpasya akong dumaan sa property sa Acacia Street sa huling pagkakataon, isang uri ng pamamaalam marahil. O baka naman isang paraan para patunayan sa sarili ko na ang lahat ng ito ay totoo. Pagdating ko, nakita ko ang isang U-Haul truck sa driveway. Sina Miguel at Clara, ang bagong may-ari, ay abala sa pag-uutos sa mga mover. Ang kanilang mga mukha ay puno ng enerhiya at pananabik. Isang kuna ang maingat na dinadala sa loob. Isang batang pamilya na nagsisimula ng panibagong buhay sa isang bahay
na nakakita na ng sobrang pagkadismaya. Pumarada ako sa kabilang kalye, pinapanood sila mula sa malayo. Nakita ko si Clara na nagtatanim ng mga bulaklak sa hardin sa harap, habang si Miguel naman ay nag-a-assemble ng isang swing set sa likod bahay. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang bahay na ito, sa wakas, ay magiging isang tunay na tahanan. Biglang tumunog ang aking telepono, isang international number. Sinagot ko ito. Kasabay nito, isang taxi ang huminto sa tapat ng bahay. Perpektong tiyempo. Unang bumaba si Isabel. Ang kanyang mukha ay pagod mula sa biyahe, ngunit agad na alerto nang makita niya ang eksena. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa U-Haul truck, sa mga estranghero at sa swing set. Nagbayad si Todd sa driver, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkalito patungo sa alarma habang pinoproseso niya ang lahat. "Excuse me," tawag ni Todd kay Clara na tumingala mula sa kanyang paghahardin. "Anong ginagawa niyo sa bahay namin?" Lumabas si Miguel mula sa pinto, hawak ang mga papeles. "Bahay niyo? Sa tingin ko may pagkakamali," sabi niya. Bumaba ako ng aking sasakyan at mahinahong lumakad papalapit sa kanila. Mula sa bulsa ng aking jacket, kinuha ko ang isang sobre. Nakita ako ni Isabel. Ang kanyang mukha ay nagbago na parang isang bagyo, mula sa pagkalito patungo sa pagkaunawa. At sa huli, sa purong galit sa loob lang ng 3 segundo. "Pamya raw," sabi niya. Ang kanyang boses ay may talim na sanay na akong marinig. "Anong nangyayari dito? Bakit may mga estranghero sa bahay namin?" Nagpalitan ng tingin sina Miguel at Clara, puno ng pag-aalala. Si Clara ay hawak pa rin ang kanyang pala na tila handa niyang ipagtanggol ang kanyang bagong tahanan. "Hindi ko alam kung sino ka," sabi ni Todd kay Miguel, "pero kailangan niyong ilabas ang mga gamit niyo ngayon din." Itinaas ni Miguel ang kanyang mga papeles. "Nasa akin ang titulo. Kahapon pa kami nag-close." "Imposible. Ito ang bahay namin." Si Clara sa isang maliit ngunit determinadong boses ay nagsabi, "Baka dapat na tayong tumawag ng pulis?" Lumapit ako, ang aking boses ay may autoridad na natutunan ko sa maraming taon ng pamamahala. "Hindi na kailangan iyan." Ang tono ni Isabel ay naging mapilit. "Pa, ayusin mo ito ngayon din." Kinausap ko muna sina Miguel at Clara. "Paumanhin sa pagkalito," sabi ko. "Maaari na kayong magpatuloy sa inyong paglipat." Pagkatapos, bumaling ako kina Isabel at Todd. "Ibinenta ang bahay dahil sa akin ito." Namula ang mukha ni Todd. "Anong ibig mong sabihin na sayo?" "Tingnan niyo ang orihinal na titulo," sabi ko. "Hindi kailanman nailipat sa pangalan ninyo." Ang boses ni Isabel ay umabot sa isang pamilyar na sigaw. "Hindi mo pwedeng basta-basta na lang ibenta ang bahay namin." "Pwede kong ibenta ang ari-arian KO, pantay kong sagot. "At iyon mismo ang ginawa ko." "Pag nanakaw to, ide-demanda ka namin," sigaw ni Todd. Halos sumisigaw na ngayon. "Gamit ang anong pera?" tanong ko. Sa pagkakaalam ko, na-decline ang mga credit card niyo sa Paris. Napansin kong may ibinulong si Miguel kay Clara, na tumango at nagsimulang maglakad papunta sa kanilang pinto sa harap. Ang kanilang pinto sa harap ngayon. "Pumasok na po kayo sa loob," sabi ko sa kanila. "Hindi na kayo kasali dito." Ang boses ni Isabel ay naging desperado. "Saan kami titira? Nasaan ang mga gamit namin?" Inabot ko ang sobre na hawak ko. Kinuha ito ni Todd, pinunit ng may galit. Pinasa niya ng malakas. "Secure storage, Unit 47B, Brady Street." "Bodega?" Basag ang boses ni Isabel. "Inilagay mo ang buhay namin sa isang bodega?" Iningatan ko ang lahat. Bayad na ang unang buwan. Nilukot ni Todd ang papel. "Baliw ka. Hindi mo pwedeng gawin to sa pamilya." "Hindi tinatanggihan ng pamilya ang kanilang mga ama sa mga bakasyon ng pamilya," sabi ko. Ang mga salita ay lumabas ng may bigat. "Magkaiba yon," sigaw ni Isabel. "Talaga ba?" Lumapit si Todd. Sinusubukang gamitin ang kanyang tangkad para takutin ako. "Lalabanan namin at to. Magkikita tayo sa korte." "Legal ang pagbebenta. Ang ari-arian ay akin." Ang boses ni Isabel ay naging mapanlinlang. Ang tono na ginagamit niya mula pagkabata kapag may gusto siya. "Paano mo nagawa to sa sarili mong anak?" Tinitigan ko siya ng matagal. "Paano mo nagawa ang ginawa mo sa sarili mong ama?"
Lumabas si Clara mula sa bahay. Ayos lang po ba ang lahat? Ayos lang ang lahat, sabi ko sa kanya. Masiyahan kayo sa inyong bagong tahanan. Sina Isabel at Todd ay nakatayo sa bangketa, hawak pa rin ang kanilang mga maleta mula sa Europa. Mukha silang mga turistang naligaw sa buhay ng ibang tao. Naglakad ako pabalik sa aking sasakyan, ang aking mga bota ay matatag sa semento. Hindi pa to tapos? Sigaw ni Todd sa likuran ko. Sumakay ako sa aking kotse at pinaandar ito. Ang classical music ay nagpatuloy kung saan ito huling tumigil. Oo, tapos na. 3 buwan ang lumipas. Ang alikabok mula sa matinding pagharap na iyon ay unti-unti nang humupa. Isang umaga, habang nagbabasa ako ng dyaryo, may kumatok sa aking pinto. Isang process server ang nag-abot sa akin ng mga legal na dokumento, ang demanda nina Isabel at Todd. Tinanggap ko ito nang walang anumang pagkagulat. Inaasahan ko na ito. Pagsapit ng hapon, nasa kusina na ako binabasa ang desisyon ng korte. Maikli lang ito at direkta. Demanda, ibinasura. Ang may-ari ng property ay may legal na karapatang ibenta ang sarili niyang ari-arian. Ang hukom ay masusi at walang anumang simpatya sa kanilang mga habol. Isang talata sa dulo ang nagsasaad na sina Todd at Isabel ang mananagot sa bayarin ng kanilang sariling abogado. Tumawag ang aking abogado, si Attorney Reyes, sa loob ng 1 oras. Malinis na panalo, Gary, sabi niya, wala silang basehan para umapela. Ang lokal na pahayagan ay naglathala ng isang maliit na artikulo tungkol dito. Alitan sa ari-arian ng pamilya na lutas na. Inilagay ko ang lahat ng papeles sa aking bagong folder na may label na legal na tagumpay at nagpatuloy sa aking araw. Ang tsismisan sa aming lugar ay umugong sa loob ng ilang buwan. Sa coffee shop, naririnig ko ang mga usapan. Noon pa man, mukhang mayabang na iyang manugang na yan, sabi ng isa. Sabi naman ng iba, si Gary Owens, nagtrabaho ng husto sa buong buhay niya. Nararapat sa kanya ang mas mabuti. May iilang hindi sumang-ayon na bumubulong. Dapat magkaisa ang pamilya. Ngunit natutunan ko ng huwag pansinin ang opinyon ng iba. Ang kanilang mga salita ay parang tubig na lang sa aking likod. Nang makasalubong ko si Marcus Chen sa hardware store, tinanong niya, "Kamusta ka na sa lahat ng nangyari?" "Mas mabuti kaysa sa inaasahan ko, Marcus," sagot ko, at ito ay totoo. Isang hapon binisita ko ang pet store na napansin ko ilang buwan na ang nakalipas. Si Max, isang 3 taong gulang na golden retriever, ay naghahanap ng bagong tahanan dahil ang kanyang pamilya ay lilipat na sa ibang bansa. Nakasama na siya sa isang pamilya, mabait sa tao, mahilig sa mga car ride, paliwanag ng may-ari. Lumuhod ako at agad na lumapit si Max. Ang kanyang buntot ay kumakawag-kawag na tila hinihintay niya ako. Agad kaming nagkasundo. Tila naiintindihan ni Max ang aking kalungkutan. At nakita ko sa kanya ang pangangailangan para sa isang kasama na hindi siya iiwan. 1 oras ang lumipas. Si Max ay nakasakay na sa shotgun seat ng aking kotse. Ang kanyang ulo ay nakadungaw sa bintana. Pareho kaming patungo sa isang bagong simula. Nang gabing iyon, natulog siya sa tabi ng aking kama. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pareho naming hindi naramdaman ang pag-iisa. Habang si Max ay nasa aking paanan, nagsaliksik ako tungkol sa mga travel trailer online. At ang salitang Best RVs for Senior Travel ay nagbukas ng isang mundo ng mga artikulo tungkol sa kalayaan at pakikipagsapalaran. Sa mga RV dealership, sabik na tumulong ang mga salesperson. Nag-test drive ako ng isang 25-foot na Airstream, perpektong sukat para sa isang tao at isang aso, na inangkin na ang upuan ng pasahero bago pa man kami pumirma ng mga papeles. Ginamit ko ang trade-in value ng aking pangalawang kotse at ang aking mga ipon para bilhin ito. Minahalagad ni Max ang buhay sa RV. Nagplano kami ng aming ruta, mga national park, maliliit na bayan, mga lugar na lagi kong gustong makita, ngunit ipinagpaliban dahil sa mga obligasyon sa pamilya. Noong umaga na umalis kami sa aming bayan, inihanda ko ang aking bahay para sa matagal na pagkawala.
Hinayos ko ang aking mga sulat at nakiusap sa mga kapitbahay na bantayan ang property. Habang naglo-load ng trailer, inimpeke ko ang gamit pang camping, mga gamit ni Max, at isang photo album. Mga litrato ni Isabel noong bata pa siya, bago kami binago ng pagkadismaya. Ramdam ni Max ang paparating na adventure. Ang kanyang excitement ay nakakahawa habang pinaandar ko ang makina at sinuri ang koneksyon ng trailer. Dumaan kami sa aming bayan sa huling pagkakataon, lampas sa mga pamilyar na lugar na tila mas maliit na ngayon. Pagdaan sa Acacia Street, nakita ko ang mga anak ni na Miguel at Clara na naglalaro sa bakuran. Ang bahay ay sa wakas na puno ng saya na nararapat dito. Ang karatula sa highway ay nagsasabing Colorado, 500 milya. Nakadungaw ang ulo ni Max sa bintana, ang aking kamay ay matatag sa manibela. Kaming dalawa, sa wakas, ay malaya na. Nang gabing iyon, huminto kami sa isang scenic overlook sa Colorado. Naglabas ako ng isang camping chair habang papalubog ang araw sa likod ng mga bundok. Pinipinta ang langit ng mga kulay kahel at lila na hindi ko kailanman binigyan ng pansin noon. Umupo si Max sa tabi ko, kontento at tapat. Walang ibang agenda kundi ang pagsasama. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako ay eksakto kung saan ako nararapat. Ang huling demanda na iyon, ang huling pagsubok na ibinato sa akin ng aking nakaraan, ay ang siyang tuluyang nagpalaya sa akin. Matapos ang desisyon ng korte, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa aking puso. Ang bigat na matagal ko nang pinapasan ay biglang gumaan. Hindi na ako ang amang naghihintay ng pagkilala. Hindi na ako ang lalaking naghahanap ng pagmamahal mula sa mga taong hindi alam kung paano ito ibigay. Ako na ngayon ay si Gary na lang, isang tao na may karapatang lumigaya. Ang unang hakbang tungo sa bagong buhay na iyon ay isang pagbisita sa isang lugar na hindi ko inaasahan, isang animal shelter. At doon, sa gitna ng ingay ng mga tahol, nakita ko siya, isang asong golden retriever na may mga matang puno ng kalungkutan, ngunit mayroon ding hindi maipaliwanag na pag-asa. Ang pangalan niya ay Max. Ang kanyang kwento, iniwan siya ng kanyang pamilya dahil lilipat na sila sa ibang bansa. Isang kwento ng pag-iwan, isang kwentong pamilyar sa akin. Nang lumuhod ako para batiin siya, agad siyang lumapit. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa aking tuhod at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang koneksyon na mas totoo pa kaysa sa maraming taon ng peking pagmamahal. Walang salita, walang hinihinging kapalit. Isang dalisay na pagsasama lang. Nang araw na iyon, umuwi kami ni Max. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang aking tahanan ay hindi na naging isang malungkot na lugar. Napuno ito ng pag-asa. Ang mga araw na sumunod ay napuno ng mga bagong plano, mga plano na para sa akin na lang. Ibinenta ko ang aking pangalawang kotse at kasama ng aking mga ipon, pumili ako ng isang maliit na travel trailer. Isang bahay na may gulong, isang simbolo ng kalayaan. Nagplano kami ni Max ng isang paglalakbay. Isang paglalakbay na walang tiyak na destinasyon, walang schedule, walang obligasyon. Isang paglalakbay para lang tuklasin ang kagandahan ng mundo na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Noong umaga na umalis kami, huli kong sinuliyapan ang aking bahay. Ang aking tahimik na santuwaryo. Pagkatapos ay tumingin ako sa kalsada sa unahan, puno ng pangako, puno ng mga bagong simula. Nang gabing iyon, huminto kami sa isang scenic overlook sa Colorado. Habang papalubog ang araw, pinipinta ang langit ng mga kulay kahel at lila. Naglabas ako ng isang camping chair. Umupo si Max sa tabi ko, ang kanyang ulo ay nakapatong sa aking paa. Tahimik kaming dalawa, pinapanood ang kagandahan sa aming harapan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso ko ay mainit, wala ng sakit, wala ng pagkadismaya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan. Ako kasama ang aking tapat na kaibigan sa ilalim ng malawak na kalangitan ay eksakto kung saan ako nararapat. Sa wakas, ako ay malaya na.
Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Para mapakinggan ang susunod na kwento, i-click lamang po ang kahon sa kaliwa. Maraming salamat sa inyong pakikinig.